Hello, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ako po si Madam P. Take only what resonates. Let's start your reading. Simulan na po natin yung reading niyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, subscribe na lang kayo. And sa mga hindi pa nakaka-follow, meron kaming Facebook page. And follow nyo na lang ako dyan, Madam P. Pag di mo ma-search, hashtag Virgo Philippines or hashtag Madam PTV, pwede mo yun i-search para makita mo kami sa Facebook. Ayan, you do have the Strength card and the Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Leo energy. Wait lang, inaayos ko lang yung brightness. Parang hindi siya, ayan. Bottom of the deck, you do have the Devil. This is Capricorn energy. Gusto ko yung energy mo dito. I feel like there's a connection or maybe relationship na nagkakaroon ng, alam mo yun, nagiging mas more on realistic ngayon. Yung iba, it could be friendship, partnership, relationship, na parang unti-unti siyang tumitibay. And you do have here the Devil. Hindi ko maintindihan yung iba sa inyo, this could be you, na maybe you're trying to control or tame, alam mo yun. Kumbaga, pwedeng may mga bagay kang pinipigilan sa sarili mo and kasi tinatry mong kontrolin dahil kailangan mong maging realistic, or it could be, kung hindi ikaw yon, it could be your person na kumbaga yung iba sa inyo kung nasa isang relationship ka, you are being controlled by this person. Diba? Kumbaga parang nakokontrol ka niya. And ikaw naman, of course, in a way, nagpapakontrol ka naman, especially kung nasa relationship kayo, because either ayaw mong may mabago or you are afraid doon sa mga changes na possible na maging cause ng pag hindi ka nagpa-control sa kanya, parang ganon. So, alin man doon sa mga nabanggit ko, so, syempre, take only what resonates. This is not personal reading. So, person na kakonect mo, sino to? Five of Cups and the Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Bottom of the deck, meron ka dito. Six of Swords. The World. Okay. So, nakakaramdam tayo dito ng heavy feeling, no? Ang bigat. At saka, malungkot siya eh. By the way, this reading is timeless ha. So, lahat naman ng reading ko is timeless. Mostly. I mean, lahat naman talaga. Kasi, energy yung kinukuha ko. So, yung iba sa inyo, ang weird nitong feeling na to. I don't know kung may nakukuha kasi akong energy na kahit matagal na tong video na to napapanood mo, and maybe this is the right time pa lang talaga na mapanood mo ito. And yung iba, this is like a person in the past na dun sa mga nakaraan kong video, or maybe video ko matagal na, I cannot tell.
Puwedeng siya yung person naka-connect mo nung time na pinanood mo ako that time. Maybe you are following me or naka-subscribe ka sa akin years ago or what. Tapos hanggang nagkaroon ka ng mga ibang person na naka-connect. Tapos itong person na 'to is kumbaga hindi na siya yung naging reason kung bakit ka nanonood sa'kin, and then nakukuha ko yung energy niya ngayon. Kumbaga parang siya ulit 'to, ngayon. So, this person is the person in the past, way back past, gano'n. Gano'n yung energy. So, matagal na yung connection, ibig sabihin. And the Six of Swords, it could be feeling kasi nitong person na 'to, naka-move on ka na okay ka na parang feeling niya hindi mo na siya kailangan, or wala ka ng pakialam sa kanya, or parang I feel like gusto niya makipag-communicate, connect with you, and thinking about you, a lot. So this person is thinking about you a lot. May mga bagay siyang hindi maintindihan dito sa connection ninyo. Gusto niyang intindihin at gusto niyang maintindihan. Yung feeling nito, it could also be naramdaman mo rin to sa kanya. Kasi, especially a lot of you, kaya nga kayo napunta dito sa channel ko, is because of this person. Pwedeng ganon. Or, gusto mong malaman yung mga intentions or emotions nitong person na to. Kaya kaya nanood ka ng mga readings, diba? And, the energy na nakukuha natin ngayon is ganon. Yung person na to wants to know kung kamusta ka na ba, or ano pa rin ba yung feelings mo para sa kanya, and gusto niya maintindihan yon, gusto niya malaman. In a way, gusto niya makipag-communicate. And ayan, kinuha ko yung card, nagpakita sa atin yung Nine of Swords. Well, the Nine of Swords is followed by the Ten of Pentacles. So, the number 10 kasi sa numerology, this is all about endings or what. So pwede nagkaroon ng endings sa inyong dalawa. Yung iba pilitan or sapilitan. Like, I can see na parang biglang pinaglayo ng kung sino man. It could be distance. Ayan, it could be money. Ang nagpalayo sa inyong dalawa. Or a particular person. Diba? Family, pwedeng ganyan. Culture. Yung iba, hindi naman yon. It could be a third-party situation. Kumbaga parang pinilit na paglayuin. And yung iba, it could be just an ending na nangyari sa inyo because of kailangan maging realistic dito sa connection na to. The Pentacles is showing to me as reality. Alam mo yun? And the Nine of Swords, nagdulot siya ng kalungkutan at struggle dito sa person na to. And feeling niya, okay ka na, naka-move on ka na, you're no longer thinking about him or her. Kasi alam mo, nakukuha niya din yung energy mo eh. Especially na with the Strength card, unti-unti ka nang nagiging okay, especially physically, no?
Yung iba nagkaroon ng big change, physical change sa'yo. Kung paano ka, the way you look, the way you present yourself, or maybe um, naging mas fresh, ganun yung energy, naging mas fresh ka ngayon. Of course, babae man or lalaki, kung babalikan mo yung itsura mo in the past, hindi ka ganyan eh. And then dun sa mga changes mo na yon, itong person na to is nangihinayang kasi pwedeng hindi niya nakita noon yung maybe yung kapasidad mong maging ganyan. The way I say this. So anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Two of Wands is here. The High Priestess. Knight of Pentacles. Pasensya ka na, luma yung card na gamit ko. And the Death card. Death and Rebirth. Ayan. Medyo mahirap kasi siyang i-shuffle kapag medyo luma na siya. The High Priestess. Well, spiritually, maybe, I feel a lot of connection sa inyong dalawa. Pero, with the Two of Wands, yung emotion mo sa kanya, the energy is patay, parang ganon. Patay. Speaking of patay, some of you maybe kagagaling mo lang sa cementerio or maybe someone died sa inyong family or friends, like anything to do with patay. Or maybe bago ka mapunta dito, meron ka mga binati ng binati ba tawag doon? Parang mali yung term. May mga sinabihan ka ng condolence or what, something to do with patay. I just can see the energy of patay there. Okay, so balik tayo sa reading. Okay lang kahit hindi ha. So dun sa patay, it could be patay na kasi spiritually connected ka dun sa tao, pero nandun yung acceptance. You know, ikinunect ko siya sa patay kasi when someone died, especially someone na sabihin na natin naging importante sa atin, nandun yung feeling na of course masakit kasi wala na yung yung physical body. So masakit siya pero nandun yung acceptance. And yung energy dito is pwedeng, dahil matagal na tong connection na to, you see this as, okay, spiritually connected pa rin ako sa kanya. Ganon din naman yun sa patay. Kumbaga, hindi naman totally kinalimutan natin yung tao. Nandun pa rin yung alaala. Diba? When someone died sabihin na natin sa friends or family, nandun yung, hindi natin sila makakalimutan, pero nandun yung, may mga bagay tayong kailangan tanggapin na hindi na kasi natin pwedeng ibalik. And we still have to live our own life. And then, ganun yung energy na nakukuha ko sa'yo dito. Naging mas realistic ka. Nandun yung parang, okay, may connection pa rin kaming dalawa, pero hindi kasi ako pwedeng malugmok na lang or what doon sa connection namin. And of course, I have to continue living. Na kahit wala naman tong taong to, hindi naman pwedeng matigil na lang yung mundo ko sa kanya, 'di ba?
And so, you have here the Knight of Pentacles and the Death card. Yan. Ito lumalabas ito as your person. Emotions niya for you, nandiyan pa rin siya eh. Yung energy, yung literal nga na patay pero ano siya, parang in a spirit. So, hindi siya totally nawala. 'Di ba? Literal na parang nandiyan pa rin siya, nagmumulto. Okay. So, minom lang ang tubig. So, ano ibig sabihin nun? This person is still watching you. 'Di ba? It could be sa social media. Akala mo wala na siya, akala mo walang paramdam or what dito sa person na to, or hindi ka iniisip. But then, sa social media mo or uh, sa sa social media mo or sa what do you call this? Pwedeng sa ang tawag to, sa friends or family mo, ayan, pwedeng nakiki-update or doon siya tumitingin. No, maybe may magkaroon siya ng glimpse or what sa kung ano na nangyayari sa'yo. Parang this person is spying yung energy niya. Nakatingin, nakamasid. I mean, literal na napatay na kapag nawala na yung tao, of course, nandiyan pa rin naman yung kaluluwa and hindi mo alam. No, nakamasid, nakatingin pa rin sa ito. So, ganun yung energy, no? Which is, ang weird, no? Kasi parang ngayon lang nakakuha ng ganitong energy sa isang person. Yung iba sa inyo, this reading is literal na na death. So, pwedeng literal na nawala itong taong ito sa mundo. But, yeah, it could be nagkaroon ng ending sa inyo because of this person being dead. And, yung message for you is this person is still there. Nandyan pa rin siya. So, of course, take only what resonates. Hindi ko kayo tinatakot, pero yung iba ganun. Ganun talaga siya literal yung message. Sana nagigets mo. Kasi meron talaga merong mga nanonood sa akin na, na, kung hindi ako nagkakamali sa comments ko yun o nabasa, or sa message, kung nakapagpa-reading ka na sa akin or what, or sa comments sa other platforms, hindi lang sa YouTube, parang nag-comment na wala na yung person ko, ganito ganyan, literal na siya, dead or what. So, may mga nanonood sa akin ganun. So, I don't know if that's you. But anyway, this could be a reading. So, yung iba naman na hindi naman namatay, of course, take only what resonates. Nandun siya sa part na this person is watching you, na hindi siya nagpaparamdam or what, or hindi niya pinapakitang na nakikibalita siya sa'yo, or nakikinig, nanonood siya sa'yo sa mga maybe sa stories mo, etc., or post mo sa online. So, what we have here in the future for you. Tinatry ko kasi as much as possible na i-deliver yung message. Kaya lang, sana wag ka malito kasi iba-iba yung energy. King of Pentacles, Seven of Wands. Ay, okay. Six of Wands is at the bottom of the deck. Eight of Swords, the Emperor, the Ten of Swords, and the Five of Wands. Yung naririnig ko ngayon is
parang may nagsasabi ng missing piece, gano'n. Parang gusto niyang sabihin na you're my missing piece. Ikaw yung parang kulang sa akin. And then the King of Pentacles, this is you enjoying yourself, especially online. Pwedeng may mga sinisave ka na reels or videos, YouTube videos or what, na nakikita natin na you're just enjoying yourself sa online world. Yung iba may mga nadidiscover online, maybe new hobbies, new talents na nai-improve mo through the help of these videos. Nakakakuha tayo ng with the Seven of Wands, it's like nasa iba yung attention mo or focus mo here. The Seven of Wands, nakikita ko kasi it was like you being the driver ng buhay mo. Driver ng isang sasakyan, ng kotse, ng what. If you are the driver, di ba focus ka doon sa harapan. Nakafocus ka dyan sa harapan. And kung anong ginagawa mo, you're driving. And this is regarding your life. Of course, kailangan mo pa rin balikan or tignan yung mga nakaraan by looking at the side mirror or yung mirrors sa harap na nakakita ng likod ng sasakyan. Well, honestly, hindi ako nagda-drive, so yun yung nakukuha kong message kasi ngayon. So, ayun nga. Basta, ang focus mo is kung ano yung mga nasa importanteng events ngayon sa buhay mo. That's the future energy, and yung iba, nangyayari na ngayon. More on focusing sa kung ano yung nandyan. No, because you want to kumbaga magkaroon ng direction yung buhay mo. And mapunta sa mas better future, ma-reach mo yung goals mo, etc. So, this is you. Andun yung attention mo. I'm really seeing someone here guarding or guiding you. Parang ganun. Nakabantay. May nakabantay sa'yo. Okay. So, kumbaga sa pagdadrive na sasakyan, parang merong nakaupo sa passenger seat and this person is telling you what to do. Kung anong gagawin mo, saan ka pupunta, etc. So, yung iba, meron niyang nagdidikta or nagmamanipulate sa'yo, or maybe if this is another relationship, it could be nandun yung siya yung nagdidikta or nagsasabi sa'yo kung ano dapat mong gawin sa buhay mo. Okay? So, with regards sa past, well, nabanggit ko nga this person feels like you are my missing piece. Gusto niya mag-reach out, pero nilalabanan kasi niya yung sarili niya dito. Yung energy niya is like push and pull. Mag-reach out ba ako? Wag na lang kaya. Parang ganun. The Eight of Swords, nandun yung pagpipigil, and pinipigilan niya yung sarili niya na magparamdam or magpapansin sa'yo. Well, of course, this doesn't apply doon sa mga nakarelate kanina about yung literal na death or patay na, no? So, this doesn't apply you. But, para dun sa mga still living yung person nila, so gusto niyang magparamdam sa'yo, pero nagpapa
nagpipigil yung sarili niya, nagpipigil. Kasi with the Ten of Swords, part of this person is tinatry niyang i-accept yung ending. Pero may something kasi sa'yo na parang hindi niya ma-explain, na parang gusto niyang hahanapin yung explanation dito. Gusto niyang makita. Gusto niyang makipag-connect, sabihin na natin sa'yo. Gusto niya makita kung ano, or gusto niya makibalita, malaman pa rin kung kamusta ka na. So, kung yun yung choice mo sa buhay mo, okay lang naman kung yun yung choice mo na parang to live the reality. But, parang para sa person na to, sana kahit ganun, you're living the reality, wag pa rin mawala yung connection natin. Parang ganun. Gusto pa rin niya ng connection or communication na ina-accept or tinatanggap naman na niya kung ano yung nangyari sa inyo, or masakit of course, pero gusto niya tanggapin. And kumbaga nare-respeto niya rin kung ano yung mga nangyayari na sa inyo, but yung connection, parang gusto niya magstay sa inyong dalawa. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.